Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Napakahalaga ang salita ng Diyos at ang salita ng Panginoon ay makapagbago ng buhay ng tao at makapagpalaya ng mga taong inaalihan ng demonyo. Mga kapatid, ang larawan na ito ng salita ni San Marcos ay itong lugar na ito ay lugar ng mga taong mga pagano. Kung kayo ay pupunta sa lugar na ito, ay mangingilalas kayo. Ang mga balhibo ng inyong mga katawan ay tumatayo. Sapagat ang itong lugar na ito ay kami ay dumalaw, paminsan na ito ay sa Diocesano, isang lugar na sanglilib. Walang pumupunta at madilim ang kapaligiran. At kapag ikaw ay pumapasok sa lugar na ito ay parang ikakaiba. Parang walang Diyos ang bayan na ito. Sapagkat sa panahon ni Jesus, ito ay kasama na tinatawag Decapolis, ang mga 10 bayan na mga pagano na ang buhay ay hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos sapagkat namuhay sa isang bagay na hindi makatao, hindi maka-Diyos, at lalong-lalo na ang kanilang buhay ay nasa kasalanan. Sentro ng mga kasalanan ng buhay, walang Diyos. Sapagkat ang bayan kung walang Diyos, ang lahat ay nandoon ang kasamaan, nandoon ang hindi pagkakaisa. Lalong-lalo na ang pag-ibig ay dinilalahan sa bayan na ito. Kaya nga si Kristo ay pumunta doon sa lugar na ito. At noong pagpasok pa ni Jesus ay nakilala na niya ang isang tao na nanahan sa isang libingan, sapagkat ang taong walang Diyos ay nanahan sa libingan, sa kasalanan. Ang libingan ay tanda ng kasalanan ng tao na ikaw ay nag-iisa. Tanda na walang pag-ibig, tanda ng buhay ng kalungkutan sapagkat walang Diyos sa kanyang buhay. Kaya itong tao na ito ay malungkot, nag-iisa, walang pumapansin sa kanya, ngunit sumisigaw sapagkat gustong mapansin. Ito ang buhay ng tao, mga kapatid. Ang taong nasa kasalanan ay parating nagpapapansin ang kanyang sarili para makilala ng iba. Pero ang isang taong nasa Diyos, ang kanyang buhay ay pinapakita niya sa mga gawa na hindi napupuna ng lahat, sapagkat ginagawa nito ang kanyang sarili para sa kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit si Jesus ay naawat, nahabag sa taong ito, kaya pinalaya niya at sinabihan niya. At may nag-enkwentro rin si Jesus na isang tao na nag-iisa. Mga kapatid, tayo ay mayroon tinatawag local demons inside in us. And the one who can liberate us in our demons, only the Word of God. Only. There is nothing else. Kaya kung ang ating buhay, kung wala, hindi nakababad sa salita ng Diyos, sa mga sakramentong banal sa ating buhay, ang ating mga demonyo sa ating sarili ay hindi tayo mapalaya, sapagkat it enlighten, it shine sa ating buhay. Kaya pinagdiriwang natin ngayon ang isang santo ni si San Blas, dahil sa pahayag niya sa mga salita ay nagliliwanag sa mga tao, kaya siya pinatay dahil hindi siya kaya-aya sa harapan ng mga pagano. Ngunit sa gitna nito ay binigay niya ang kanyang sarili dahil sa kaligtasan. Sapagkat ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay punong-puno ng liwanag ang kanilang buhay, ang kanilang pananalig sa Diyos. Kaya nga napakinggan natin ang unang pagbasa sa salita sa mga Hebreo ngayon
isinalaysay ang mga taong nanampalataya sa Diyos at lumalago ang kanilang buhay at matatag at sila'y binigyan ng pagpapala ng Diyos at sila'y umusbong ng isang napakahalagang pag-usbong na pinapakita ng lahat na ang Diyos ay tapat sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga itong kapistahan ni San Blas at ating napakinggan ngayon sa araw na ito. Kaya nga ang demonyo ay humingi kay Jesus na maawa ka sa akin, ipapasok mo ako sa mga baboy, sapagkat ang mga baboy, mga kapatid, ay kagaya ng ating buhay kung walang Diyos. Kumakain araw-araw at sinusuka ang pagkain, pagkatapos kinakain muli ang pagkain na sinusuka, tanda ng kasalanan natin. Ang pagkain na araw-araw ng kasalanan ay sinusuka natin at ayaw natin, ngunit kinakain pa rin natin. Tanda ito ng buhay ng tao na walang dignidad at walang Diyos sa kanyang buhay. Ngunit sa kabilang dakong ito, ang Diyos ay nahabag sa taong ito at ang Diyos ay nahabag rin sa atin. Kaya nga tayo'y pinapalaya ng Diyos at ang taong ito, sabi nga niya nung napalaya siya ng inalahian na maraming demonyo, legion of demons. Kaya nga sabi ng taong ito, Panginoon, nawa ako'y sasama sa iyo sapagkat nakita niya na gusto niyang magpatuloy ang kanyang buhay ay mayroong kalayaan. Ngunit sabi ni Jesus, huwag, pumunta ka sa iyong bayan. At ang bayan na ito, mga kapatid, ay ang bayan na makasalanan. At ipinahayag niya ang kalayaan na mayroong kaligtasan sa bawat isa sa pamagitan ng pangalang Jesus. Kaya mga kapatid, sa ngalan ni Jesus at sa salita niya, tayo'y magmalaya sa ating mga demonyo na tinatawag domesticated demons. Amen.